makaluto. So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Taiwan the Great. So yun, balik ulit tayo sa pagsisisig. And syempre salamat dun sa lahat ng mga sumusuporta, mga nanonood dun sa paggawa ko ng sisig. And yung procedure na ginagawa ko. And again, balik ulit tayo sa pagluluto ng sisig. May mga some small tips lang naman akong ituturo sa inyo kung paano gawing crispy ang sisig nyo. So syempre again, nagpapasalamat ulit ako dun sa mga taong patuloy na nanonood dun sa aking vlog tutorial about sa paraan ng pagluluto ng sisig. And syempre kung magkano yung kitaan. So again, magluluto nga ulit tayo ng sisig nga ngayon. At kasi marami akong nababasa mga comment about kung paano gagawing crispy yung sisig. Pero syempre ang karamihan na sinasabi ng iba is prituhin mo para maging crispy. Pero syempre, hindi ganun pare-pareho yung procedures and step. Ako kasi ang procedure na ginagawa ko para maging crispy yung sisig ko, hiwain mo yung karne mo ng manipis bago mo siya iprito. So wag na natin patagalin, gawin natin ang crispy sisig. So yun guys, ito na nga pala yung karne ating pinakuluan. And tulad nga na sinabi ko sa inyo, ito yung paraan ng pagluluto ko ng sisig. Ang ginagawa ko sa karnihan pa lang, pag bumili ako ng karne, pinapachop ko na ng parang pork chop type. Ganyan lang kaninipis. Para mga ganyan pork chop. Para pag pinrito mo siya, mabilis siyang magiging crispy. Kasi ang mali sa iba na bagay na dati kong ginagawa, pag bumibili ako ng jols or yung baboy, kung ano lang yung hati na ginawa nila at yun lang yung piniprito ko, which is bagay na para sa akin ay mali kasi hindi ko ma-achieve yung crispy na sinasabi. So dapat from the start ipachop mo na ng manipis tulad nito. So yun, huwag na natin masyadong matagalin, start na tayo magprito. And mamaya magdadagdag pa tayo. Siyempre first things first, dapat bago ang mantika natin. Yan. Diba kasi yung sarap pag bago yung mantika kumpara naman dun sa mga luma na medyo syempre nawawala yung sarap ng lasa ng baboy. So dapat laging bago yung mantika mo. So yun na guys, start na natin ilagay yung mga karne. Maninipis lang para pag tinadtad mo, hindi siya sa'yo, para pag tinadtad mo, hindi ka hirap magtadtad. At mamaya maririnig nyo kung gaano ka crispy yan. So nga pala, para dun sa mga tanong nyo, na after bang naluto ito, at dinisplay mo, kung may natira, crispy pa rin ba? Ang sagot, yes. Kasi nga manipis mo siyang ipinrito. So yun guys, takpan muna natin and wait tayo hanggang maging golden brown na yung ating crispy sisig. Ayun, wait lang natin for about 30 to 40 minutes. Medyo golden brown na yan. And pwede na natin siyang baliktarin and tingnan natin kung pwede na and pwede na natin tingnan kung ito ay crispy na. So yun guys, sa susunod naman, gagawa naman ako ng complete recipe ng aking sarsa. This time, wala tayong itatago. Kung ano yung ginagamit ko, yun yung ipapakita ko sa inyo. Kasi, yung sarsa na ginagawa ko is, una sa lahat, number one, matipid. Napakatipid. Bakit ka mo? Kasi di ba kung gagamit ka ng mayonnaise, gagamit mo yung Lady's Choice, magkano na yun? Per sachet lang nun.
Eh, ang dami ng sangkap na kailangan mo nun. Pero may paraan ako nagawa para mapasarap at kasing lasa ng masarap na sisig sauce. So yun yung next vlog kong gagawin at abangan nyo po yan. Hindi ko kaya bibiguin yan. So yun guys, after siguro 20 minutes, kailangan rin natin bisitahin yung ating sisig na ginagawa. Una sa lahat, dapat siguraduhin nyo yung safety nyo. You know why? Dahil ilang beses na rin akong tinalsikan ito at nagkalapnos-lapnos ang balat ko dahil sa talsik ng mantika. So syempre initially silipin natin. O ganito lang naman technique yan eh. Para dun syempre sa mga baguhan. Pag alam mong yung niluluto mo ay maingay pa, pumuputok pa, sumasabog pa, ay huwag mo na munang buksan. Pero pag nararamdaman mong nananahimik na siya, then unti-unti mo nang silipin. Parang tulad niya, no? So yun guys, this time around, pinatay ko muna yung ating kalan and itatry natin siyang baliktarin para naman maging pantay yung pagka-crispy niya. Kasi kita mo naman tong part na to, di ba? Tapos yung ilalim lutong-luto. So, the best way is baliktarin muna natin. So yun guys, this time around, pinatay ko muna yung ating kalan and itatry natin siyang baliktarin para naman maging pantay yung pagka-crispy niya. Kasi kita mo naman tong part na to, di ba? Tapos yung ilalim lutong-luto. So, the best way is baliktarin muna natin. Then, after that, yun na yun. Hanggang matapos na yun, hanggang maging crispy na siya. Kasi crispy na yung ilalim yan eh. So, yun guys, no? Start na natin siyang baliktarin. Yan, kita nyo naman, crispy na yan. Yung ilalim na part. Ayan, no? Diba? Ganda ng kutis, diba? Yun guys, so ito na nga, napaliktad na nga natin. Ito na yung, kumbaga side A, ito na yung pinaka side B niya. So ako kasi ginagawa ko, pinapatay ko muna yung kalan para, alam mo na, iwas disgrasya. But again, ang sign na masasabi mong luto na yan is pag wala ka ng masyadong ingay na naririnig. But again, may kailangan pa tayong i-achieve na dapat talaga crispy siya. So again, tapan uli natin to for about 10 minutes or 15 minutes maximum. Then pwede na natin itong hanguin. So yun guys, kung titignan nyo yung kalan, patuloy pa rin umaandar. Pero kung maririnig mo yung kawali, halos wala ka rin naririnig. Pag mga ganyan ang mga datingan ng luto mo, ibig sabihin, luto na yan. So ito na yung pinaka texture niya nung binaliktad natin. Again, hindi mo naman kailangan pakatustahin ng grabe. Kaya kailangan babantayan mo rin yung pagluluto mo. Kasi kung hindi, pag yan ay ginayat mo, ay magiging powder na yun. Hindi na crispy sisig yun. Di po ba? So again, ito na siya. Tuloy mo kahit umaandar yung kalan natin, wala ka na naririnig na ingay. Ibig sabihin, okay na yan. Crispy, diba? So yun guys, no? Hanguin na natin. Yung ganyang klaseng kanipis na yan, mabilis yan, tagtarin yan. Tsaka napaka-crispy ng sound niya. Ito kagandahan dahil buo-buo, pwede na natin kunin ito. Yan. So yun guys, nuluto na nga yung ating sisig. Yan, and kung makikita nyo, napaka-crispy ng looks niyan. Kita nyo naman. So ang gagawin natin this time, i-cool down naman natin ito and doon natin siya gagayatin. Kasi masarap pag na-cool down mo to tapos doon mo gagayatin. Doon mo maririnig yung
crispy sound ng sisig na to. So yun guys, no, napa-cool down na nga natin itong ating crispy sisig. Medyo pinalamig na natin. And syempre kung iti-test natin ang crispy niya, no, kita nyo naman. Ang lutong niyan. Alright, so umpisa na natin. Ako ang ginagawa ko, pag tinatadtad ko itong sisig na to, hindi ko lang siya basta tinatadtad, kung hindi, kinakalangan ko ng kamay ko para hindi masira yung kumbaga yung shape niya, figura. Kasi normally pag ang ginawa mo sa sisig lalo't crispy, ganyan mo, tinadtad mo, wala, mapupunta lang siya into powder lang yung iba, lalo pag sobrang crispy. So para ma-preserve natin yung magandang tindig ng sisig, kailangan isa-isa mo siyang ikat. Pwede naman ganito. Diba? Sit. Yun naman. Napaka-crispy. Papakita ko sa inyo yung kaibahan na pag tinatadtad mo ng ganito yung sisig, lalo't crispy, kaysa dun sa chinachop mo ng piece by piece. Ito kasi walang direksyon eh. Yeah? Kung mapapansin mo, ang dami mong kalat, diba? Pero pwede rin naman, katulad lalo yung crispy, nadudurog. So ang kalalabasan, pangit yung texture niya. Napakalutong, oh. Talaga naman. Ano lang to, yung para ko naghihiwa ng bawang. Iba nagagayat ng bawang. Okay na yun. So wag nyo ugaliin at tadtarin ng ganun kasi mapupunta lang sa mga parang ganyan, oh. Yan. Katulad yan, yung mga ganito kaninipis. Never mong tadtarin yan. Masasayang lang. Tadtarin mo ng ganito. Na nakadiin yung kamay mo. At least hindi nasisira yung kanyang shape. Ayan. So, may mga pagkakataon na yung iba hindi naman ganun ka-crispy kasi nga pag nasobra ng crispy, ang tendency, ang pangit naman, parang nagiging powder na. Pag mga ganito naman na may parang malambot pa yung laman, pwede mo naman. Kausap ko dyan. Nagbablog ako. Don't you see? Vlogger. Vlogger. Ayun, kita niya naman habang nagtatatad ako, may umorder na sa akin ng sisig. Kuya, ano masasabi mo sa sisig ka?
Masarap. Gano'n kasarap? 100%. Ayan. Si kuya kasi lagi bumibili sa akin ng sisig yan. Kaya lagyan mo ano? Ano? Yung labuyo. Ayun, nagalit. Alin? Labuyo yung sobrang ahang. Siling demonyo? Oo, yun. Galit. Nasa na ba yung sisig? Sibuyas mo. Ano? Oo. Aray, baga? Oo. Napakaluto. So yan guys, no, tapos na nga natin tatarin itong ating sisig. Yan. Ano mo naman yung looks niya. Ang crispy niya. So para mas maging kaakit-akit siyang tignan, lagyan na natin siya ng mga palamuti. Mga something mouth-watering ang dating. Yung pag tinignan pa lang ng customer mo ay may engganyo na siyang bumili. Kasi bakit naman kung ibebenta mo yung karne mo na pure meat lang. So lagyan mo ng something palamuti para mas kaakit-akit tingnan. And that's it. Ilagay na natin yung ating sisig. Agad. So ayan guys, no? So paano? So, siguro mayroon na naman kayo nakuha ang bagong tips sa akin kung paano gagawing more crispy ang inyong sisig. Again, iwain nyo lang na manipis, then prito nyo. That's it. And previously nabanggit ko na sa inyo yan kung magkano nga ba yung kitaan sa sisig. Nakita nyo naman siguro sa previous vlog ko. And again, ulitin ko sa inyo, magandang business ang sisig. Especially, ito ay pwede natin gawin pang ulam, lalo na pampulutan. Yan ang mga best match sa mga taong nagiinom. So meron silang sisig. And yun na nga sa ngayon, kung magbabasehan naman natin sa presyo ng ingredients, medyo mataas yung ating siling ngayon. Siling panigang, which is 700, and sibuyas natin is around 140 na lang. Pero yung siling mga labuyo, siling panigang, yan ang babantayan mong presyo ngayon dahil sobrang mahal. So tipid-tipid ka lang ng ingredients. Next is yung karne. Kung Joel's yung bibili mo, sa market niya, ang value niyan is 200 pesos per kilo. So not bad. So ito guys, madalas ko ito na-encounter sa comment section dun sa mga previous vlog ko about sisig. Kung ano bang, paano ba ako nagpo-portion ng sisig? Paano ako nagsiserve sa customer pag may bibili? Yung iba kasi, previously ang pinakita ko sa inyo is sa previous vlog ko is by grams. Ibang way ng pagluluto yun. But then, binago ko, ginawa kong crispy yung sisig. So ngayon, nalaman ko na kung magkano ang kikitain ko sa bawat kilo na bibilin ko using takal system. So tinatakal ko na lang. So huwag nyo nang pahirapan pa. Ito ang ginagamit ko pantakal. Ito lang scoop na to. Ito, tandaan nyo to. Yan. Alright. Isang puno yan, 75. That's it. Okay. Ngayon, makikita nyo dyan sa likod ko na yan. May 75 ako, may 100. So, si 100 mo, isang puno nito at 1/4 nito. Alos kakapiramgot lang. Damihan mo na lang ng sibuyas. That's it. Yun na yun. Tapos lagyan mo ng itlog. Okay. Now, may nakikita ka dito na
family. Yan o, family. Which is 130. Doblehin mo na nito. Hindi ka pa rin lugi nun. At lalo na pag may umorder sa'yo na itong Dabar Cards nito, tatlohin mo nito. Gusto mo i-reduce mo, gawin mo 2 kalahati, daanin mo na lang sa sibuyas. Pwede rin. Pero syempre minsan kasi binabasihan ng mga tao, baka naman puro na lang sibuyas, wala ng karne. So ako pinapantay ko. Pag Dabar Cards na ang in-order sa akin, ginagawa kong 3 nito, 1 buong sibuyas na malaki, tapos itlog, and that's it. Toyo, seasoning, and everything. Yun na yun. So yun lamang ang aking vlog for today para sa paano paggawa ng crisping sisig. At syempre itong panakal na to para hindi na uli kayo magtanong, ito ang ginagamit natin ulit ha. Yan o, 125. Sorry, hindi ko na kasi mabasa. Labo na ng mata. Yun, 125 ml. Ito yung pinantatakal ko. Ito pag nagninegosyo ako ng sisig, dapat hindi ito mawawala sa akin kasi ito ang basihan ko. So yun lamang guys. Paano? See you again to my next vlog. This is Devon the Great. Next, gagawa naman ako ng sauce ng sisig. The next time, gagawa naman ako ng full recipe ng aking sauce. So again, subaybayan nyo yun. So paano guys, hindi ko na masyadong papabahay ng vlog na to. Hope na may natutunan kayo. See you again to my next vlog. This is Devon the Great. Bye.